Good morning, winning people. Thank you for following my tips on how to be healthy, wealthy, and wise. Now, yung aking last na tip po ay kung papaano i-reverse ang diabetes. At alam po natin, pag may diabetes ka, ang susunod ay magbabag down ang heart mo, ang kidney mo, ang lahat ng internal organs ay nagkakaroon ng problema kung hindi po natin marireverse. Ulitin ko po, ang aking asawa, lahat ng kanyang kapatid na 5 ay puro diabetic at 2 na po ang namatay dahil sa cause ng diabetes. And yung iba, although related din kasi nag-i-insulin, ay sa heart at saka sa asthma. Okay? Now, ang ating paksa ngayon ay paano ko i-contain ang sarili ko sa calories na dapat lang meron ako. Kung babae ka, yun ang sinabi ko sa inyo last time, ay you have to eat 1,600 to 2,000 calories a day. Okay? Pag babae ka, pag lalaki ka, 2,200 to 2,600 maximum of calories a day. Ngayon, kung sumobra ka, may mga ginagawa po ako to offset it. So, kaya nga, di ba nakikita nyo, yung mga taong nagsusumba, nag-exercise, ay hindi mo bumababa ang kanilang timbang, instead, lumalaki sila. Bakit? Pagkatapos pong kumain, ay nakaupo na lang. Ang iba naman, pagkatapos mag-zumba or kunyari mag-exercise, kakain pa rin kay sasabihin nila total nag-sweat out ka naman. So, if you have an allocation of 1,600 kung maliit kang babae to 2,000 calories, imaginein mo na kung sumobra ka doon, you can burn 558 calories kung ikaw ay, let us say, 68 kilograms na babae. Ang mabuburn mo per hour of general dancing ay only 300 calories pag low intensity lang yon, parang ballroom dancing lang. Yan. Pag moderate intensity, 400 calories. Yung medyo salsa, hip-hop, and then high intensity dancing, 500 calories. So, depende po sa intensity ng pagdadance mo. Now, let us say sa meal mo, marami pong nagsasabi na dapat hindi ka mag-breakfast at meron naman nagsasabi mandatory ang breakfast. Ang akin pong technique, ako'y over 60, I'm way within my weight sa aking edad. So, wag po masyadong mag-shrink or masyadong nag-observe ka ng grabbing diet na dinideprive mo ang katawan mo ng nutrients, okay? So, for me, 5 o'clock in the afternoon po, kumakain na ako, and then kumakain ako sa susunod na araw, ay within 7 o'clock to 9 o'clock time. So, that's almost 14 hours to 16 hours. Mataas na po yung 10 o'clock ko. So, kumbaga, masakit na po ang ulo ko kahit ako yung umiinom ng 7 o'clock, kaya kumain na kayo. Now, if I have hunger pangs, kasi
pag kulang ang nutrients na kinain mo sa 5 o'clock, magugutom ka ng 10 o'clock or 11. So, kumakain po ako, hindi po ako nagde-deprive ng hunger, kumakain po ako, pero moderate na. Kunyari, instead of eating 1 cup, nasa 1/3 a cup lang ang kakainin ko. Masatiate lang yung aking hunger pangs. So, isipin mo, ang 1 cup of cooked rice ay 205 to 213 calories. Okay? 1 cup of fruit salad with mayonnaise is 156 calories. 100 grams of roasted pork ay, itong lechon po, 247 calories. Approximately 1/2 cup po ito. Or 3 or 4 slices na maliliit. Okay? So, 1 cup of Coca-Cola is 110 calories. So, ilan na yan? So, kung 215, let us say, ng cooked rice, plus 200, let us say, 50, nasa 500 calories ka na po. And then, 100, sabihin natin 60 na salad, nasa ano na ka na, nearly 700, at may Coca-Cola pa, nasa 800. So, i-offset mo yon. Kung ayaw mong i-offset kasi nag-cheat day ka, then try to walk para mabawasan po ang calorie intake mo. Or, like me, regularly, I sweat out sa bahay po. Nagmamap ng floor is 150 to 170 calories ang naburn mo. Dusting and wiping, around 100 to 200 calories per hour. Kung isang oras po, ay yun po ang maburn mo. So, equivalent lang po yung 150 and 100 ng 250 ng 1 cup of rice, di ba? 1 hour mong trabaho yun, di ba? So, wag mo pong isipin na pag ikaw ay nagse-sweat out ay okay lang kumain ka ng todo-todo. So, mali po yun. You sweat out because you need to burn excess calories which you ate earlier on. So, ang 30-minute ng session ng mopping and dusting, ang mopping is 85 calories ang maximum, and dusting and wiping is 100 calories. Ako po ay nag-sweat out every other day, pero may mga time na pag ako'y sinipag ay umaabot po ako ng 2.5 hours ng cleaning ng surroundings na house. So, that's really a combination of mopping and wiping the windows. So, sasabihin mo, bakit wala kang katulong? Dalawa na lang kasi kami sa bahay ng aking husband, and soon we're going to leave for US, kaya hindi po namin kailangan ang katulong dahil if and when we do not want to eat or cook, we just go out. Yun po ang pleasure po pag wala kang at walang kailangan, di ba? Magpapalaundry ka na lang. So, ang slow walk po ay 100 calories. Normal walk is 150 calories sa 30-minute walk. Fast walk is 200 calories. Brisk walk is 220. Itong medyo parang kumikinding ang katawan mo. So, imagine if you will walk for 1 hour, 200 calories lang yan. Hindi nga yan 1 cup of rice. Diba? So, ganun po. Kaya, ang intake mo ay i-control nyo po para hindi kayo masyadong nag-excess ng calorie intake. Now, ang sweeping po ng 30 minutes is 130 calories. Dusting, 166 calories ang maximum. Vacuuming is 238 calories. Yan po. So, ang pag-sweep ng yard for 30 minutes, 130 calories lang po. Using stick broom po yun. So, raking the leaves, 178 maximum ang calories kung ikaw ay 125 to 200 pounds. Okay?
Mowing the lawn, 200 calories sa 30 minutes na paglulon mower, and pulling weeds is also 200 pounds maximum for 30 minutes. So, yun po yun. Huwag mong pilitin na ikaw ay pumayat. Anyway, lalo na sa mga babae, men do not like people who are really skinny. Okay, thank you for listening, and I hope you learned within the calories na para sa babae, maximum ay 2,000, men 2,600. So, ang alagaan nyo po, hindi yung itsura mo, kundi ang kalusugan mo. Your health is your wealth, and you become wise if you practice these things daily.